Kaway dyan sa katabi niya po. Hello, good morning. Kumusta? Ayan, so salamat po sa Panginoon sa napakagandang umagang ito na kahit na buti pa dito, medyo malamig eh. Doon sa atin sa Marilao, grabe, ramdam na ramdam talaga yung init. yung init eh. Sana, Pastor Bong. Sana magkaroon ng aircon doon. Ganun. Hindi. Kasabay po natin na nagsa-service po yung ating mga kapatiran sa Marilao ngayon and even sa Pande. At patuloy rin po natin ipanalangin. Tama po yung sinabi ni Pastor Bong kanina sa devotion. Kailangan po natin ipanalangin lalo yung ating mga nag-mission trip po sa pangunguna nila Pastor Boyet sa Palawan, no? Ang pagkakaalam po parang sila Pastor bukas yata ang uwi. Kung hindi ko po gaano sure. So medyo mahuhuli po yung iba na huling pumunta doon. Alam ko parang 2 a.m. ba ng Tuesday sila nakapunta doon. Yung iba. Okay po, so tayo po ngayon ay darako sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So, buksan po natin yung ating Biblia sa text natin sa Pahayag, chapter 2, verse 1 to 7. Okay po. Ayan, okay. So, Pahayag chapter 2 verses 1 to 7. Basahin po natin ito ng sabay-sabay, mga kapatid. Sige, ganito lang. Sagutan po tayo. Okay, so verse 1 ako po muna, verse 2 kayo naman po. Okay, para sabay-sabay. Okay. Chapter 2 verse 1 to 7 ng Pahayag. Verse 1 po, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang ipinapasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Verse 2 po kayo naman, sabay-sabay, 1, 2, 3, go! Verse 3 po, alam ko ring matyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka sumusuko. Verse 4 po. Okay. Verse 5, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikuran ang iyong masasamang gawa, at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Verse 6. Sa verse 7 po, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go! Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ibibigay ko sa magtatagumpay ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay na nasa paraiso ng Diyos. Pagpalain po ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa iyong salita na aming pagbubulay-bulayan. Ang patuloy naming dalangin, patuloy mong buksan ang aming mga puso. Maging handa ang aming puso sa pagpapalang ibibigay mo po sa amin, Panginoon. Patuloy, Lord, na magsalita ka sa amin. Panginoong Diyos, Ikaw po, Panginoon, ang marinig ng bawat isa, Banal na Espiritu. At patuloy, Lord, na humihiling ako, na itago mo po ako, Panginoon, ang iyong lingkod sa inyong likuran. At patuloy na ang kapangyarihan mo, ang patuloy na paghihimala mo, ang pangungusap mo, ang siyang maramdaman, maranasan ng bawat isa. At patuloy, Lord, hinihiling ko, Panginoon, wala pong makahadlang sa pangalan ni Jesus, sa pagpapalang ipagkakaloob niyo po ngayon. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Ayan, okay po. So, ang Epeso po, so sulat po yan sa Epeso, ay matatagpuan po, okay, malapit sa bukana ng Ilog Cayster sa 3 milya lamang mula sa baybayin. Ito ay naging kapitolyo ng Asia Minor, na ngayon po ay Turkey, na konektado sa pamamagitan ng mga highway sa loob ng Asia o Asia, at lahat ng kanyang pangunahing lungsod ay naging isang mahusay na sentro ng komersyo. So ginawa ng emperador ang Efeso na isang malayang lungsod, at ito ay binigyan ng titulong Supreme Metropolis of Asia. It is a major idolatrous tourist attraction. So naglalaman din po ito ng mga kababalaghan sa sinaunang mundo. So ang templo ni Diana, okay? At naging sentro ng mystical na kultong pagsamba. Okay po? Ang pagsamba kay Diana ay relihiyosong immoralidad. Okay? At napakasama. So ang simbahan po ng Efeso ay itinatag ni Pablo sa kanyang ikatlong paglalakbay bilang misyonero, na matatagpuan po natin yan sa Acts chapter 19 verse 20. Sana po mabasa po ninyo yan. At mula sa simbahang ito, tinawag po ni Pablo ang mga matatanda ng Efeso. Pagkatapos nito, ang Efeso ay naging tirahan ni Apostol Juan bago at pagkatapos ng kanyang pagkatapon sa Patmos. Okay po? Yung author po ng pahayag, si John the Beloved. Ngunit walang simbahan na nakatayo doon ngayon. So, ito po yung po natin. Sa Revelation, na siyang sinulat po ni Apostol Juan, hindi siya sumulat sa Efeso dahil maganda ang nangyayari sa Efeso. He is writing because of the situation na kailangang ma-address ng mga taong nagnanais na maging mananagumpay. So, bakit natin kailangan pag-aralan ito ngayon? Okay? Una, dahil ito po ay nakalagay sa Biblia. Pangalawa, ang mensaheng ito, hindi lang po sa mga nakaraang century, kundi it's for all the churches of all time. So ang sulat po ni Apostol Juan ay sulat sa atin, kaya ang may pandinig ay makinig. Yun po yung title natin. Makinig ang may pandinig. Siguro naman po lahat tayo may pandinig. Tama ba? Tingnan mo yung katabi mo, may pandinig ba? Ang nagiging problem nga lang, may mga time hindi nakikinig. Pero salamat sa Panginoon dahil dito alam ko makikinig po tayo. Tama po ba? Amen. So, okay, kailangan makinig. Okay po. Verse 1. Sabi po dito, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Okay? Ito ang ipinapasabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Ito ay isinulat para sa anghel or God's angel mula sa Greek word na angelos. Or ang ibig sabihin po nun ay messenger. Or pastor. Kasi siya yung nagbabasa at kailangan niyang ipoclaim ang mensahe sa congregation sa Efeso or sa church. Kaya natin ngayon pinag-aaralan sa church. Ang mensahe mula sa Biblia. Sa verse 7, ang lahat ng may pandinig ay makinig. So clear. So tayo po, mas lalo po natin lalalim po yung pag-aaral natin mamaya sa verse 7. Na pagtagumpayan na natin ang kasalanan natin. Okay? Dahil sa pagtatagumpay ni Jesucristo dun sa krus. Tama po yun. Pero iba po ang tinutukoy dito sa verse 7 sa usapang magtatagumpay. Babalikan po natin yan mamaya. So verse 1 po, gusto niyang malaman mo ang ilawang ginto. So ang ilawang ginto, 7 churches po ito. Okay? So ngayon, nasa Sunday service po tayo ngayon. Nasa worship service po tayo ngayon. Meron tayong hindi nakikitang bisita. Dahil siya ay espiritu na naglalakad. Sino yun? Ang Panginoong Jesus. Ito ang sinasabi ng may hawak ng 7 bituin. Gusto niyang malaman mo na kilala ka niya. Okay? Sabi niya, kilala kita. Alam ko kung sino ka. Yung pagiging all-knowing ni Jesus ang makikita po sa verse 2. Kilala kita. Alam ko kung saan ka galing. Alam ko kung ano yung pinagdadaanan mo. Alam ko kung saan ka pupunta. Alam ko kung saan ka pupunta after nitong service. Alam ko yung laman ng isip mo ngayon.
habang nakaupo ka dyan at nakikinig, and even ikaw nanonood online. Alam ng Diyos ang lahat. Yun ang gustong iparating sa atin ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay sa bawat isa sa atin. Verse 2, ang sabi po niya, nalalaman ko ang mga ginagawa mo, ang iyong mga pagpapakahirap at pagtsatsaga. Alam ko kung hindi mo kinukonsinti ang masasama. Sinusubok mo ang mga huwad na apostol at napatunayan mong sila'y nagsisinungaling. Ano ba makikita natin dito sa verse na to? Kinokomment niya ang mga tao doon sa Efeso. At kinokomment ka niya. Dahil pinag-aaralan natin ngayon dito sa church. Kinokomment ka niya, pinupuri niya, alam niya. Okay? So nagsimula siya sa compliment, sa papuri. Alam ko, nalalaman ko ang lahat ng meron ka. Kumbaga, bati ka niya, kinocongratulate ka niya dito sa church. Okay? Alam ko ang ginagawa mo, alam kong katatapos pa lang ng programang Living Waters. Kasunod naman ngayon, CGR naman. Another healing program. Para makatulong sa bawat individual. Alam kong naglilingkod ka sa akin. Paraphrase po ng verse 2. Alam kong iyong mga pagpapagal at matyagang pagtitiis. Tutuwa po ako sa may ilang Sunday na po kapag pupunta po ako sa Marilao kasi daan ko diyan sa may Pantok. Meron po ako nakikita rito na nagpakanta sa joint prayer meeting. Nakikita ko sila talaga naglalakad sila mula sa tsaka nakausap ko rin sila one time. Naglalakad sila papunta po sila dito sa church. Yung mga pagpapagal, pagsasakripisyo na yan, alam ng Panginoon yan. Alam ng Panginoong Diyos kung paano ka naglilingkod sa Panginoon. Paano ka umaattend sa practice, sa worship, sa bawat ministry na kinalalagyan mo, kung paano ka umaattend dito sa church. Alam ng Panginoon. Bilang estudyante at naglilingkod sa Panginoon, alam niya kung ano ang mga pagpapagal mo, ang mga sinasakripisyo mo. Kahit ang daming project, dapat tapusin, pero kailangan maglingkod sa Panginoon. Tinuturuan niya tayo ng pagiging responsable, maging masunurin. Sabi sabi ng discipler ko, sabi ni ate, ni ministry head. Bilang nanay, kahit daming asikasuhin sa bahay, alam ko kahit ang hirap, may mini business ka pa, no? Ang hirap ng buhay natin ngayon, pero sobra pagdating sa paglilingkod, humahanga po ako sa inyo. Humahanga po tayo sa bawat isa. Sa mga nagtatrabaho sa kumpanya, sa mga tatay o mga young adult, pagdating sa pagsasakripisyo, talagang naririyan yan. Yung mga nag-mission trip, hirap na hirap makuha yung 10,000. Pero alam ng Panginoon, kahit na hikahus ka, gusto mong tumulong. Kahit man lang isang box, makatulong, alam ng Panginoon kung paano ka nagsasakripisyo. Kahit alam mo naman, wala ka naman talagang kulang pa yung mga paggasto sa bahay. Pero tumutulong ka, alam ng Panginoon yan. Alam niya kung gaano kahirap ang schedule mo, kahit gaano ka kapagod, pero yung commitment mo pagdating sa paglilingkod, alam ng Diyos yan. Pagdating sa pagsasakripisyo, alam kong hindi mo kinukonsinti ang masasamang tao. Sinusubok mo ang mga nagsasabing sila ay apostol, napatunayan mong sila'y huwad. Nagtutuwa po ako sa Panginoon dito sa church natin, mga kapatid. Kasi ang dami pong mga training, tama? Classes, 101, 201, 301, 401, at pinag-aaralan po yung mga doktrina, major doctrine, minor doctrine. Talagang alam na alam po natin, no? Paano tayo maliligtas sa pamamagitan ng Umina. Paano po tayo maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi good works. So alam natin yan. Ibig sabihin, natuturuan po talaga tayo dito. Okay? Alam ng Diyos yan. Kahit ang hirap, gagawa ka talaga ng paraan pagdating sa mga trainings. Kasi gusto mong matuto. Alam ng Diyos yan. Sobrang maraming mga ginagawa tayo dito sa church, mga discipleship, mga Bible study, aatenan mo kahit mahirap yung schedule mo. Dahil sa kagustuhan mong matuto.
And verse 3, sabi po, alam kong hindi ka mabilis sumuko. Yung perseverance. Alam ko din na ikaw ang tipo ng mananampalataya na when the going gets tough, the tough gets going. Meron kang determinasyon. Power of will. The more na nahihirapan ka, the more na hindi ka susuko, the more na na-challenge ka, magpapatuloy ka pa rin sa paglilingkuran kahit nahihirapan ka. Alam ng Lord yan. Sabihin mo sa katabi mo, alam ng Lord yan. Alam rin ng Diyos na talagang immovable, firm ang faith mo. Matibay, matatag. Kahit na nami-misinterpret. No? Kasi hindi naman natin mapiplease lahat ng tao. May masasabi at may masasabi sa atin. Tama ba? Amen. Kahit na feeling mo, hinuhusgahan ka, lahat ng mga yan, alam ng Diyos. Pero nagpapatuloy ka. Alam ng Diyos yan. Pero sa verse 4, may problem po. Sabi niya, subalit, may isang bagay na ayaw ko sa'yo. Ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlamig na. So nauna po, papuri, kinoment niya, alam ko lahat ng mga ginagawa mo, alam ko yung mga pagtitiis, yung mga pagtsatsaga mo, na kahit ikaw na lang palagi rito naglilinis, ikaw na lang palagi nauuna dito, mga late yung iba, pero ikaw nandiyan ka pa rin. Alam ko, yun ang sinasabi ng Panginoon. Papuri, kinokomment niya yung ginagawa natin. Pero sa verse 5, mapapansin po natin, parang ang feeling ko, dun sa sinasabi niyang, alam ko itong ginagawa mo. Alam ko. Pagdating sa verse 5, isang bagay. Pakibasa nga po, sabay-sabay. 1, 2, 3. Go. Sorry, verse 4. Subalit isang bagay. Sige, sabay-sabay po natin. 1, 2, 3, go. Yan. So, iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Dito naman po, ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlamig na. Sino po yung nakaranas ng first love dito? Taas ng kamay. Parang nahihiya kayo magtaas ng kamay. Yan, okay. O yung mga youth, wala. Wala, okay. So yung feeling ng first love, di ba? Yung feeling mo, iniisip mo malagi, excited ka, no? I'm so excited, I just can't hide it. No, napapakanta ka talaga sa sobrang excited mo. First love, kasi gusto mo makita. Tama ba? Yun po yung sinasabi ng Panginoon dyan sa verse 4. So, ang verse 4, makikita po natin dito yung pagtutuwid, correction or criticism na tinatawag. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa'yo. Ayaw ko sa'yo. Iniwan mo na ang pag-ibig mo, o ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlamig na. Sabi ni Jesus, alam ko ang mga magagandang bagay na ginagawa mo, lalo yung ginagawa mo sa church. Pero isang bagay na ayaw ko sa'yo, ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlamig na o iniwan mo na. Ano pong ibig sabihin nito? Pwede tayong maglingkod, magsakripisyo, magtiis, magpagal sa paglilingkuran sa Panginoon. Pwede tayong hindi sumuko. Ano mang sitwasyon ang kaharapin natin? Pwede tayong magpatuloy sa paglilingkod sa kabila ng lahat. Lagi tayong nasa church. Ano pa man ang pinagdadaanan natin, pero naglalamig na tayo sa pag-ibig natin sa Panginoon. Hindi na tulad ng first encounter natin kay Jesus. No? Yung love natin kay Jesus. So pwede tayong matawag na sacrificing church at sacrificing Christian. Or sacrificing servant of God. Pero wala na ang first love. Nanlabig na. Or iniwan mo na ang pag-ibig mo noong una. Isang tagapanglingkod na wala ang unang pag-ibig kay Lord. Ibig sabihin,
Pwedeng tama ang mga ginagawa mong paglilingkod, pero meron kang maling relasyon sa Panginoon. Sabi ni Jesus, alam ko ang lahat ng commitment, dedication, passion mo, sacrifices mo. Subalit may isang bagay na ayaw ko sa'yo. Pag-ibig mo ng una kang sumampalataya, nanlamig na. Ibig sabihin, hindi na ganun katindi ang pag-ibig mo sa akin. Tulad nung una. Ibig sabihin, pwede kang maging matatag na church. Pag sinabing church, ako, ikaw, yung katabi mo. Pwede kang maging matatag na church. Pero, yung first love mo, wala na. Ibig sabihin, pwede kang mag-function ka bilang admin, bilang ministry head, bilang nagigitara, nagpapakanta, usher, o ano pa man yung ginagawa mo, yung task na binigay sa'yo. Pero ang layo mo na kay Lord. Kasi wala na ang tamis ng unang pag-ibig kay Jesus. After pala ang Diyos dun. You have left your first love. Sa English. Ibig sabihin, ang gusto ni Jesus, mahalin mo siya una sa lahat. Mahalin mo siya tulad nung una. Ang gusto niya, siya lang ang first. Hindi siya pwedeng maging pangalawa. Hindi siya worthy na pangalawa lang. Sa mga nagba-Bible reading, madalas mababasa po natin, give the Lord the first fruit. Utos ng Diyos, God demands to be first. Ang demand niya, kailangan siya yung ating first pagdating sa pagmamahal. Kasi siya yung unang nagmahal sa atin. Nilikha tayo upang mahalin. Utos ng Diyos. Sa Kanya lamang ang ating atensyon. Utos ng Diyos, siya lang yung ating priority. He demands to be first. Ayaw niya na meron mas nauuna sa Kanya sa ating atensyon. Prioridad lalo sa ating pagmamahal. Ang gusto niya, siya ang nauuna sa lahat. Lumilikha, alam niyo po mga kapatid, lumilikha tayo ng idol kapag hindi na natin nauuna ang Diyos. Kapag ang atensyon mo nandoon na sa isang bagay, ginagawa mo na siyang Diyos. At ito yung nagiging Diyos natin. At ayaw ng Panginoon na nagiging pangalawa lang siya. Ayaw niya na meron siyang kakompetensya sa buhay mo. Ayaw niya na hindi siya first. Ito ay malaking kasalanan sa Kanya. Ito yung bagay na nagpapalayo sa atin sa Diyos. Ayaw niya na kinukompormiso mo ang iyong pagmamahal o iyong relasyon mo sa Kanya. Sa ministry, sa work, sa negosyo, sa pag-aaral, sa pamilya. Bagamat, mabuting bagay po yun. Pero maraming pagkakataon, nauuna po natin ang lahat ng yan. Bilang estudyante, ano yung nauuna mo? Si Lord ba talaga? Bilang nagtatrabaho, si Lord ba talaga? Sa pangarap mo, si Lord ba talaga? Ang gusto niya, relationally, na-prioritize siya. Ang mensahe sa church is about being an overcomer. Overcomer? Paano? Saan? Gusto niya na maging relationally driven po tayo. Verse 5, sabi po dito, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. So una, papuri, alam ko ang mga ginagawa mo, alam ko ang lahat ng yan. Pangalawa, pagtutuwid. No? Sa verse 4, tinuwid niya kasi may problema sa bawat isa na naglilingkuran sa Panginoon. Lalo na pag hindi nila nababantayan yung mga priorities, yung mga atensyon nila, yung mga pinagtutuunan nila ng pansin. And sa verse 5, itinuro po dito yung kung paano natin gagawin upang maibalik yung ating pag-ibig noong una.
Ito ang kalagayan mo, kaya ito ang dapat mong gawin. Paraan na dapat sundin upang mapanumbalik ang init ng unang pag-ibig natin kay Jesus. Ano ang naging feeling natin ng mga first encounter natin kay Jesus? Yung kahit simpleng John 3:16 lang alam mo, pero ang taas ng kamay mo kapag nag-worship ka, gano'n na lang. Tulo, uhog, lahat. Dahil sa pagsamba sa Panginoon. Kasi in love ka sa Panginoon. At gustong-gusto mong daluhan lahat ng mga gawain. Sa mga camp, no, kapag ka may mga camp, retreat, dun mo first na encounter talaga ang Panginoon. Talaga naman lahat. Lahat gagawin mo para mabigyan mo ng papuri ang Panginoon. Men's retreat, women's retreat, at napakarami pang mga gawain sa church na talagang doon ginagamit ng Panginoon para magkaroon tayo ng personal encounter sa Panginoon. Yung unang first love talaga natin, ang Panginoon. Gagawa ng journal, magpapaturo ka kasi hindi mo alam kung paano. No? Paano ba gumawa ng journal? Paano gumawa ng ganito, space pets? Gusto ko mag-devotion. Gusto mo mag-Bible reading. Lahat ng yan, nangyayari doon sa first encounter mo kay Jesus. At yun yung pinaka-first love na sinasabi, kapatid. Na sobrang dami ng ginagawa mo para makilala mo lalo ang Panginoon. Meron kang fire sa puso mo na daluhan ng lahat ng mga gawain. Gagawa ka ng paraan kasi yun yung kailangan mo. Alam na alam mo sa sarili mo, kailangan kong makilala ang Panginoon. Ang dami. Alalahanin mo yung mga time na yon na ako ang pinakamahalaga sa'yo. Gigising ka ng maaga kasi kakatagpuin mo si Jesus sa prayer closet mo. Sa ganitong time, kahit anong ginagawa mo, ititigil mo ang lahat kasi uunahin mo si Jesus. Alalahanin mo. And then, pagsisihan mo. Talikuran. So, anong pumapasok po dito? Repent. Pagsisihan. Pagbabago ng isip at gawa. Because living your first love ay isang kasalanan sa Panginoon. Hindi siya bad habit at hindi siya mistake. Isa siyang kasalanan sa Panginoon. Dahil ayaw niya ng nagiging pangalawa lang. Ang gusto niya una. Ibig sabihin, nagkakasala tayo kapag hinuhuli natin ang Panginoong Diyos. Mga tira-tirang oras ang binibigay natin sa Kanya. Namumuhay tayo sa kasalanan, kaya kailangan po nating mag-repent. Magsisi, talikuran ng kasalanan. May mga bagay kang inuuna kaysa sa akin. Yun ang sinasabi ng Panginoon ngayon sa bawat isa sa atin. Kaya kailangan mong bumalik o gawin mong muli ang ginawa mo noong una. Ano po? Alalahanin, remember. Pangalawa, repent. Pagsisihan, talikuran. Pangatlo, ulitin. Kailangan nating magkaroon ng quality time kay Lord. Yung hindi tayo distracted, na makakapag-focus tayo sa Panginoon every day. Sa totoo lang mga kapatid, tatlong bagay po na nakita ko po sa sarili ko nung nakilala ko lalo ang Panginoon. First encounter ko, 1989, April. Nagpa-film showing po sa barangay po sa Karuhatan. And then after, doon po ako nakakilala sa Panginoon. Pinapalabas po yung impyerno, and then yung buhay ni Jesus. Siyempre, takot na takot ako nung pinalabas po yung impyerno. Talagang hagulgul po talaga ako. Talagang humingi po ako ng tawad sa Panginoon. Taas kamay po talaga na talagang gusto ko siyang tanggapin bilang Panginoon ko at tagapagligtas ng aking buhay. And after 2 weeks po yata, doon na po nakaranas ako ng first youth camp ko sa Tanay, Joseph Estrada Resort. 1989 po. Doon po ako nakita ko yung sarili ko.
nakita ko yung lahat ng mga kabataan na kasama ko. Wow, grabe yung ginawa ng Panginoon sa mga kabataan. And nung time na yon, isang linggo po talaga yung youth camp. So, uwian po namin sa Saturday. At sa pag-uwi po namin, naka-announce na po yan, every Wednesday sa UN. May kawayan po kami. May kawayan na po kami nakatira. Every Wednesday sa UN, sa PBS, meron po kaming youth service. At pupunta po kami doon. Pupunta po ako every Wednesday po doon. Bakit gawain po yun ng mga kabataan? At sobra po. 3 bagay mga kapatid. Worship, word, and witness. Worship, dito po papasok yung naramdaman ko na gusto kong kantahan ng Panginoon. Gusto kong manalangin palagi sa Panginoon. Siyempre, worship, prayer, praises, kakaawitan mo ang Panginoon, mananalangin ka sa Kanya, talaga naman, gusto mo talagang pumasok palagi sa presensya niya. Worship. Ito po ang palagi kong ginagawa. Pangalawa, word. Bible reading, devotion, journal. Lalo na tinuruan ako kung paano mag-journal. Tinuruan ako kung paano mag-devotion. Palagi. Yun po ang ginagawa. Worship, word, and witness. Bakit? Kapag in love ka, kahit sinong makausap mo, sino ang bukang bibig mo? Tama? Naranasan niyo po ba, mga kapatid? Naranasan niyo po ba yun? Diba? Sino ba ang bukang bibig mo kapag makilala mo lalo ang Panginoon? Gusto ko palagi pumasok sa presensya niya. Worship, prayer, word, pagbabasa ng salita, pag-aaral ng kanyang salita, Bible reading, devotion, lahat. And witness, sasabihin mo kung ano yung ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Napaka-positibo ng lahat ng mga tingin mo sa bagay-bagay, sa bawat sitwasyon. At na-appreciate mo palagi ang Panginoon sa mga ginagawa niya sa'yo, sa buhay mo. Yun po yung isa, yun po yung napakahalaga na nararanasan natin kapag tayo ay in love sa Panginoon. Yun po yung first love natin, na ayaw natin, hindi tayo po pwedeng mamiss. Hindi na natin pwedeng mamiss na hindi tayo nag-Bible reading, hindi po pwedeng mamiss na hindi tayo nag-devotion. May time po, hindi ko pa po alam yung song na, ano yung song? Speak to me, Lord, your servant is listening. Hindi ko pa po siya alam. Naririnig ko lang siya, pero hindi ko po siya nakakanta. Narinig ko lang siya. Alam niyo po sa madaling araw, gigising ako, tulog ako, pero dun sa madilim na parte, yun po yung panggising sa akin ng Panginoon. Speak to me, Lord, your servant is listening. Alam niyo po, biglang, kahit anong sarap ng tulog ko, biglang didilat po yung mata ko. Okay, time na. Tinatawag na ako ng Panginoon. 3 a.m. na. Kailangan ko na manalangin, sumamba sa Panginoon. Ramdam mo kung ano ang ginagawa sa'yo ng Panginoon. Na-appreciate mo. Parang pagkain, mga kapatid. Food, tayo, kailangan ng katawan natin ng nutrisyon. Dapat mga masusustansyang pagkain yung mga kinakain natin. Kaya yun naman na talaga dapat ang kinakain natin. Di po ba? Ganon din po yung ating spiritual na buhay. Kailangan ng nutrisyon yung ng ating spiritual life. So yun po yung kinakailangan nating gawin. Yun dapat ang inuuna po natin. Bago ang lahat, ang pagkain ng ating espiritu. Pero alam niyo po, mga kapatid, ako mismo naranasan ko. Kung naranasan ko yung ma-in love, first love ko talaga sa Panginoon. Pero dumating po yung time na, okay, naging busy ako, nagtatrabaho na ako, dumating ako, hindi po dapat gayahin. Pero ito po yung mismong naranasan ko. Okay, every day, Monday, Tuesday, Wednesday, hanggang Sunday talaga naman yung devotion mo. Talagang, pero nung naging busy na, nagtatrabaho na pagod ka na sa trabaho, nababawasan na. Pabawas na yung oras. Nakikita niyo po ba yung sarili niyo? Okay, dumating po yung time,
Okay, MWF na lang. Dumating yung time, TTHS na lang. Hanggang sa dumating yung time, Sabado nights na lang. Sana wala pong ganun dito. Amen po ba? Nawawala ang first love. Nanlalamig ang unang pag-ibig. Yun po yung pinakaibig sabihin nitong pinag-aaralan natin. At ayaw po ng Panginoon. Bakit? Kasi marami na tayong mga pinagkakabisihan. Marami na kumukuha ng atensyon po natin na nagiging Diyos natin kapag inuuna natin kaysa sa Panginoon. Balikan ang first encounter natin kay Lord. Yun po ang pinakamahalaga. Pinakita niya kung ano ang dapat nating gawin sa verse 5. Alalahanin, tapos talikuran mo ang masasama mong gawa. So kailangan pagsisihan, change of mind, action, no? Hindi lang pagsisihan o hihingi ng tawad sa Panginoon, kundi ulitin mo mismo. Yung pag-spend mo ng quality time sa Panginoon na makakapag-focus ka every day, bago ang mga kabisihan sa buong araw, bago sumabak sa napakaraming dapat gawin. Meron po kaming inaaral na libro sa accountability, A Blaze for God. Nalimutan ko na po yung pinaka-author. Sabi po doon, napakahalaga po ng alam natin yung principle versus methods. Sabihin po natin principle versus methods. Principle versus methods. Principle, dapat alam po natin yung principle na kailangan mag-spend tayo ng time. Talaga, quality time para sa Panginoon. Eto yun, kailangan. Hindi po pwedeng matapos ang buong maghapon na wala kang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Na hindi ka makakapasok sa presensya ng Diyos, hindi ka makakapag-worship sa Kanya, hindi ka makakapanalangin sa Kanya, hindi mo maririnig ang tinig niya. Principle po yun. Timeless yun. Hindi po pwedeng mabago. Pero yung methods, yung mga kapamaraanan, pwedeng mabago. Bakit? Sila John Wesley, sila Martin Luther po, nag-aano po sila ng prayer sa Panginoon. 3 hours a day, nagpe-pray po sila. So parang 10% every breakfast, lunch, dinner. Tigo 1 hour po yun. Bakit nila nagagawa yun? Malamang, nung time nila, wala pa pong mga kuryente, wala pa pong ilaw. No? Kaya maaga po silang natutulog, maaga rin silang nagigising. Kaya nagagawa po nila yon. Pero, kailangan nilang gawin talaga yon kasi yun yung prinsipyo. Pero yung methods, nababago. Like, for example po sa atin, ngayon, ayan, technology, ang daming umaagaw ng ating pansin, ng ating mga atensyon. So, kailangan humanap ka ng mismo quality time mo pa rin sa Panginoon na talagang makakapag-focus ka talaga at maririnig mo ang tinig ng Panginoon. Principle. Prinsipyo. Methods. Nababago yung paraan. Kailan? Ako po, morning person po ako. Meron naman mga tao, evening person. Nababago, bakit? Yung mga call center agent po, no, may mga nagtatrabaho po rito, for 4 a.m. patulog pa lang. Di ba? Yung mga nagtatrabaho. 4 a.m. patulog pa lang. So, nababago yung methods. Yun po yung ibig sabihin, yung pamamaraan. Ang tanong, saan gising na gising yung diwa mo na makapagbibigay ka ng time para sa Panginoon? Talagang mauuna mo siya. Yun po yun. Principle versus methods. Sino po yung evening person rito? Taas ang kamay. Yung buhay na buhay po, kahit gabi, talagang tulog na ang lahat. Taas po ang kamay, huwag po kayo mahiya. Okay, may nagtaas. Thank you po. Diba? Kayo po mismong nakakaalam nun kung ano ba yung mismong yung fresh na fresh yung utak mo. Na talagang ibibigay mo talaga yung time mo para sa Panginoon. Meron po talaga. Na talagang, lalo na yung mga kabataan po natin ngayon. Kakaiba po talaga sila. No? Pagdating sa mga ganyan.
Biruin mo yung oras dati, araw, trabaho, gabi, dapat tulog na. Pero sa atin ngayon, kahit gabi may mga nagtatrabaho, ang dami nagtatrabaho pa rin. Diba? Iba na yung panahon po natin ngayon. Pero napakahalaga na bibigay pa rin tayo ng quality time para sa Panginoon. Na walang distraction. Focus ka talaga. Magagawa mo ang lahat. So worship, word, at witness. Kapag in love ka, sinasabi mo sa mga tao na nakakausap mo kung gaano kabuti ang Panginoon. Natutuwa po ako sa isang kapatid natin sa Marilao na sabi niya, Pastora, alam mo, na-appreciate ko yung ginagawa ng Panginoon sa akin. Sa totoo lang, puro pagdidisiplina ang ginagawa sa akin ng Lord ngayon. Pero ramdam na ramdam ko yung pagmamahal niya kahit na dinidisiplina niya ako. Tinuturuan niya ako. Mula po sa 21 days prayer and fasting hanggang sa nag-living waters po siya. Ramdam na ramdam. Bukang bibig niya po yan. Mararamdaman mo ang tao kapag malapit talaga sa Panginoon. Ano ang bukang bibig? Witness, bakit? Yung reservoir, yung inimbakang tubig, stagnant po siya. Pero yung river po, dumadaloy po siya. Okay? Dumadaloy po siya. So tayo dapat, kaya worship, word, witness, kasi dumadaloy po yan. Binabago ng Diyos yung puso natin dahil nararanasan natin ng Panginoon, yung presensya niya, yung kalooban natin, sa magitan ng pagsamba, worship, at nakikinig po tayo sa Panginoon, at hindi po yun mag-stay sa atin. Dadaloy po yun, kaya nagwi-witness po tayo. Alam mo, ginawa ng Panginoon sa akin ito. Hindi ko akalain na magagawa niya sa akin to. Sa totoo lang, himala ito ng langit kasi first time ko lang naranasan to. Diba? Lahat po iyon. Bunga ng pakikipag-ugnayan natin sa Panginoon. Bunga po ng ating first love sa Diyos. Kumusta ang first love mo sa Panginoon? Ganun ba? Pansinin po natin, ano yung bukang bibig natin? Ano yung bukang bibig natin? Malalaman po natin yan. Kung ano yung laman ng ating puso, kung ano yung mga ginagawa ng Panginoon sa atin, malalaman po yan. Okay? Kung ano yung laman ng yung mga sinasabi natin. Kasi kapag yung first love na ang naranasan natin, meron po yung apoy sa puso. Ibig sabihin, meron tayong extra moment kay Lord na hindi dapat nawawala. Bakit? Kasi tayo ang unang-unang magbebenepisyo, mga kapatid. Hindi si Lord ang magbebenepisyo. Kapag nakakaranas tayo ng kanyang presensya, hindi siya yung magbebenepisyo. Tayo. In John 14:21, okay, nandiyan po ba? John 14:21, pwede po bang basahin po natin ito? In one, okay, 1, 2, 3, go! At lubusang magpapakilala sa Kanya. No? Ang sabi po sa English, the one who obeys me is the one who loves me. And because he loves me, my Father will love him, and I will too. And I will reveal myself to him. I will show myself to him. I will disclose myself dun sa tao na nagbibigay ng time sa Kanya. Na nagbibigay ng espesyal na oras para sa Kanya. Magpapakilala ako sa Kanya. Hindi lang mag-stop yung pagkakakilala natin sa Kanya na Savior lang natin siya. Panginoon lang natin siya. Bakit? Mag-grow po yun. Bakit? Ipapakilala ng Diyos mismo yung Kanyang sarili sa'yo. Kapag ikaw, inuuna mo ang Panginoon sa buhay mo. Tayo ang nagbebenepisyo pag inuuna natin siya sa lahat. Dahil nakikilala natin siya lalo. Hindi natin kayang ikahon ang Diyos.
Meron siyang iba-ibang pagpapakilala sa bawat season ng ating buhay. At alam natin yon, ang bilis nating maramdaman, ang Diyos ay gumagalaw. Ang bilis nating ma-appreciate yung mga ginagawa sa atin ng Diyos. Yung wisdom, yung presence niya, etc. Pero kapag hindi natin inuuna sa lahat ang Panginoon, ang ibig sabihin po niyan, bakit ko ipapakilala yung sarili ko sa'yo? Kung iiwan mo rin lang naman ako agad. Nakukuha niyo po, ang gusto ng Panginoon, closeness, intimacy, intimate relationship. Hindi naman ako mahalaga sa'yo. Bakit ko ipapakilala ko sarili ko sa'yo? Hindi ka sumusunod sa akin. Hindi ko ipapakilala ang sarili ko sa'yo. Naalala ko po, hindi ko po matandaan, nagpunta po kami sa Samar. Nung una po talaga nakikita ko lang po sa picture yung Lulugayan Falls. Hindi ko po alam kung alam niyo. Yung Lulugayan Falls, para siyang tirintas. Ang galing. Sa picture ko lang po siya na-appreciate. Sabi ko, ang ganda naman ito. Sabi ko, napakaganda nitong na to. Pero nung pumunta po kami mismo sa Samar, at doon po kami naligo sa Lulugayan Falls. Nalimutan ko na po yung taon. Alam niyo po, sobra ko pong na-appreciate siya. Bakit? Hindi lang sa picture. Kasi napuntahan ko yung lugar, naranasan ko mismo, wow, ang ganda pala talaga siya. Iba po kapag ka-close, kitang-kita mo talaga, hindi lang yung naniniwala ka, nakikita mo, naririnig mo yung mga patotoo ng mga kapatiran. Uy, ang Panginoon ganito, ang Panginoon ganito. Amen. Nakaka-encourage, tama. Tama po. Pero iba kapag ka ikaw mismo ang nakaranas at ikaw mismo ang magpapatotoo. Kasi nakita mo, nang malapitan, naranasan mo mismo. Nakukuha niyo po ibig ko sabihin? Yun po ang ibig sabihin niyan. John 14:21. Kasi ang gusto ng Panginoon, yung close, yung intimate relationship niya. Dapat yun. Yun ang gusto niya, kaya ang gusto niya, siya ang palagi nating uunahin. Nilikha tayo para mahalin ng Diyos at mahalin din ng Diyos. Ganon din naman, nilikha niya tayo para makipag-fellowship sa Kanya. Yun ang original plan niya. Kaya gusto niyang ipakilala ang Kanyang sarili sa'yo sa isang kondisyon. Kailangan mo siyang pahalagahan. Una sa lahat. Pero sa sino mang tao na magdidesisyon na unahin akong mahalin, ako lang and only one lang sa puso niya, sa kabila ng maraming bagay, ipapakilala ko sa kanyang aking sarili. Makikilala niya ako ng lubusan ng mas malalim. Walang ibang dahilan para ka magtagumpay sa mga pangarap mo, sa plano mo, sa lahat ng mga ginagawa mo, kundi unahin mo sa lahat ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ako ang pinakamahalaga. God demands to be the first. Alam niyo po yung Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang gandang pangako, tama po? Ang gandang pangako, pinangahawakan po ba natin yan? Tama naman. Tama naman po. Pero ang tanong, inuuna mo ba talaga ang Panginoon? Yun po ang nakakalungkot. Pinangahawakan natin. Gustong-gusto po natin yung verse na yun. Pero na-apply ba natin? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mas masarap kabisaduhin, mas masarap panghawakan yung salitang yon kung totoong inuuna mo ang Diyos. Unahin mo ang Diyos. Yun po ang sabi po dun sa verse. Pero marami nakakalungkot na mga mananampalataya. Pinangahawakan yon, yes. Pero inuuna ba? Hindi. Pagod na sa bahay, pagdating, Lord, yung prayer ko kahapon, tulad kahapon.
Prayer ko ngayon, tulad kahapon. Amen. Quality time ba? Quality time? Maging eye-opener po sa atin ito, mga kapatid. Kasi may mga pagkakataon na meron po tayong mga gustong gawin sa atin ng Panginoon. Yun nga lang, hindi natin nasusunod. In every promise, merong promise. Tatandaan po natin yan. Kaya kailangan po natin yung yan. So verse 5, kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. Anong ibig sabihin nitong verse na to? Ang pag-alis ng kanilang lampstand or pagiging saksi, sinabi at sinasabi ng ating Panginoon. Okay, yun po yung pinakaano doon. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Remember, pagsisihan mo at talikuran ng iyong masasamang gawa, repent. At gawin mo muli ang mga ginagawa mo noong una, repeat, ulitin. So, ulitin yung worship, yung word, yung witness. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. Anong ibig sabihin? Kung hindi, ay mawawalan ka ng kakayahan sa pagdadala ng liwanag. Ang ibig sabihin, iniwan na pagmamahal or nanlamig na pagmamahal. Nawawala ang liwanag. Ang simbahan ng Efeso ay hindi na nakatayo ngayon. Ang liwanag nito ay hindi lang pinalabo, kundi tuluyang namatay. Bakit? You have left your first love. Ano yung feeling na nawala ng love, nawala ng liwanag? Ito po yung mga tao, karamihan yung mga nababurn out. Burnout. Puro palabas, walang papasok. Puro work, puro ministry. Pero hindi na, yung indwelling, yung infilling ng Holy Spirit, wala na. Kaya nandiyan na yung dami ng pagbibilang, dami ng pagrereklamo, dami ng paninisi. Naalala po natin si Mary, Martha, magkakapatid po sila ni Lazaro. No? Sabi po doon sa Luke 10:39-42, sabi po, dumating ang Panginoong Yesus sa isang nayon sa bahay ng magkapatid na Maria at Martha at kapatid niyang si Maria. Naupo ito sa may paanan ng Panginoon, si Mary, upang makinig sa kanyang itinuturo. Pero si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at dumaing. Panginoon, baliwala ba po sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siya, tulungan naman ako. Ang sagot ng Panginoon, ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang talagang kailangan. Mas mabuti ang pinili ni Maria at ito'y hindi aalisin sa kanya. Hindi masamang maging abala sa ministry, sa work, sa family, sa lahat, sa pagiging estudyante. Pero mas pinili ni Maria ang unahin si Jesus sa gitna ng kaabalahan. Ang nangyayari sa atin, pag hindi natin inuuna ang Diyos, nawawala tayo ng direksyon. Nawawala ng love. Nawawala ng light. Hindi na natin masyado maintindihan yung mga nasa paligid natin at yung mga nangyayari sa paligid natin. And even lalo sa atin. Ang dami nating hindi na-enjoy, na-appreciate na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Pero, ang maganda, nandyan ang Panginoon. Sinasamahan niya tayo, pero hindi natin masyado maramdaman yung pagsama, yung presensya ng Panginoon. Bakit? You have left your first love. Ang pinaka-safest place, mga kapatid, is to be in God's presence. Kahit gaano karami yung mga naka-schedule mo sa buong maghapon, kakausapin mo si ganito, pupunta ka sa ganito, pagtatrabaho ka, ganitong oras dapat nandito, ganyan. Kahit gaano karami ang kabisihan na gagawin, schedule mo the whole day. Kapatid, napakahalaga na unahin mo ang Panginoon. Maraming tao laging naghihintay ng blessing. Nanghihingi ng blessing. Pero tira-tirang oras, minuto, seconds na lang binibigay natin kay Lord. Ang demand ng Diyos, unahin mo siya. Sa time,
sa treasure, sa talent. Pag hindi mo ako inuuna sa lahat, sabi niya, kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako dyan at aalisin ko sa kinalalagyan ng iyong ilawan. Kaya may mga time yung joy, wala. Wala yung peace. Bakit hindi natin nagiging first, hindi na ganun katindi yung init ng pag-ibig natin sa Panginoon tulad nung una? Sa mga mananampalataya na hindi inuuna ang Diyos, dahil sa dami ng schedule sa buong maghapon, ito yung nagiging feeling. Walang guidance mula sa Diyos. Pero napakahalaga po nun, di ba? Psalm 119 verse 103, nandyan ba? Okay. Pakibasa po natin. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Kaya papaano ka aalis ng bahay, gagawa ng mga kabisihan mo, kung hindi mo pakikinggan mismo ang sitinig ng Panginoon? Kasi siya yung magbibigay tanglaw. Sa landas mong daraanan, yun yung liwanag na tumatanglaw sa'yo. Thy word is a lamp unto my feet and light unto my path. Ang liwanag mismo, yun yung nagbibigay ng tamang direksyon. At ang liwanag na yun ay ang salita ng Diyos na dapat natin pinakikinggan. Bakit maraming mga parang feeling natin, palpak yung mga desisyon natin, no? Parang feeling natin, parang hindi natin masyado maranasan ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi umaayon sa gusto po natin yung mga nangyayari sa atin. Bakit may mga time na ganun? Kasi nawawala tayong ng love, nawawala tayo ng light. Especially, you have left your first love. Nakakasawa na. Nakakapagod na. Burnout. Kalimitan. Yun, lalo na yung mga, hindi ko sinasabing masama po yung magtrabaho. Tama po yan. Mabuting bagay po yan. Pero kapag yun po yung ginagamit ng Panginoon para lalo kang mapalayo sa Diyos, may problema na dapat ayusin ang relasyon sa Panginoon. God demands to be the first. Verse 6, ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapupuotan mo ring tulad ko ang mga ginagawa ng mga Nicolaita. Sa napakasimpleng pagpapaliwanag, ang mga Nicolaita, ito po yung mga professing Christian, pero inaabuso nila ang grace ng Diyos. Ito po ang excuse nila, okay lang, kahit gumawa ako ng kasalanan, may grace naman eh. No problem. Kahit anong gawin ko, may grace naman, andyan si Lord. Okay lang yun. Diba? Yun po yun. Ang sabi niya, pinupuri kita dahil kinapupuotan mo ang mga ginagawa ng Nicolaita. Pero ang panlalamig ng una mong pag-ibig sa akin or ang pag-iwan mo sa iyong unang pag-ibig ay isang kasalanan na dapat mong pagsisihan. Kaya, ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ibibigay ko sa magtatagumpay ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay na nasa paraiso ng Diyos. Ang lahat ng may pandinig ay makinig. So, ibig sabihin, pay attention. So, nagsasalita ang Diyos sa church ngayon, sa'yo. Ang bawat individual ay nakikinig. So siya na merong pandinig at spiritual na pandinig. Ibig sabihin, kailangan mong kalimutan yung katabi mo muna ngayon. At pakinggan ng maigi. Anong sinasabi sa'yo ng Panginoon? Ano ang naririnig mo ngayon? Ang mensahe para sa buong kongregasyon, and even ikaw na nakikinig at nanonood online, lahat tayo ay may pandinig. God wants you to know, are you paying attention? Ang mensaheng ito ay tungkol sa primary o priority mo sa buhay. Sino ang dapat unahin sa lahat? Devotion over duty. Verse 7, ibibigay ko sa magtatagumpay ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay na nasa paraiso. Yung naririnig natin lagi dito, napagtagumpayan ni Jesus sa krus ang ating kasalanan, napagtagumpayan natin ang kasalanan dahil kay Jesus.
Pero hindi yan ang usapan dito sa verse 7, mga kapatid. Dahil ang usapan dito, makinig po ng maigi, sa mga mananampalataya na naglilingkod, na nagtatagumpay sa pressure na hindi dapat unahin ng Panginoon sa lahat ng bagay. Yun po yun. Siya ang may karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay sa paraiso ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Hindi lahat kakain ng tree of life. Yun lang mga nagtagumpay na unahin ng Diyos. Yes, merong espesyal para sa mga taong na-overcome ang pressure upang hindi nila unahin ang mga umaagaw sa mundong to ng first love niya kay Lord. Kaya kailangan po natin mapagtagumpayan yung mga pressure na yan, mga kapatid. Malaking dahilan, nalilimutan mo na kung ano ang ginawa ni Jesus para sa'yo. Na kung tutuusin, lahat ginawa na sa niya. Diba? Bumaba siya mula sa langit. Namuhay na, kasama natin. Pinako sa krus para sa'yo, para sa akin. Inalay niya yung kanyang buhay para maiparamdam sa'yo yung kanyang pagmamahal. Para magkaroon ka ng kaligtasan. Para hindi ka mapunta dun sa impyerno. Yan ang dakilang pagmamahal na ginawa ng ating Panginoon. Na hindi mo kinakailangang ipangalawa ang Panginoong Yesus. Bakit? Ano ba yung mga umaagaw? Bukod po doon sa mga trabaho, sa negosyo, social media. Sana wala po dito yung 3 a.m. pa lang, 3 a.m. matutulog pa lang dahil social media at kung ano-ano pang mga pinapanood. Sana hindi po tayo ganun. Mas inuuna po natin yun. Pero ang dami pong mga umaagaw ng ating, ang daming pressure. Sa iba't ibang area ng buhay natin, sa mga decision making. Sa tithes, inuuna mo ba ang Panginoon? 10%, ibalik ang para sa Panginoon. Sa oras, inuuna mo ba ang Panginoon? Sa libangan mo, inuuna mo ba ang Panginoon? Huwag nating kakalimutan, worship, word, witness. Ang verse 7, ibibigay ko sa magtatagumpay ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay na nasa paraiso ng Diyos. Hindi lahat ng Christian pala kakaranas nito. Yun lang nagtatagumpay sa pressure. Ibig sabihin may special reward ang Diyos sa magtatagumpay na inuuna ang Diyos. Pinakamahalaga sa lahat. Sana isa ka sa special guest o invited guest sa special na reception ng Diyos. Ibig sabihin, lahat, sige, tinanggap natin si Lord bilang Lord and Savior ng buhay natin. Oo, pupunta tayo doon sa langit. Tama, ligtas tayo. Pero dito sa verse na to, kitang-kita po, piling-pili kung sino yung makakakain ng tree of life. Siya lang na nagtatagumpay. Na mas inuuna talaga yung first love niya kay Jesus. Kumusta ang puso mo? Diyan po sa kinaupuan po ninyo, meron po tayong pakikinggang song. Habang nagme-meditate, nagre-reflect po tayo. Ano po yung ilaw mo. And habang pinapakinggan po natin tong song na to, kasi lahat, mismo yung mga mensahe natin ngayon, pinag-aralan natin ngayon, may sasummarize ko po siya sa itong song na to. Na sana, habang minemeditate natin itong song na to, hayaan natin na magbulay-bulay tayo sa mensahe ng Panginoon at makita natin yung kalalagayan ng ating puso sa Panginoon ngayon.